A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And magandang araw po sa ating lahat. At special na pagbati sa inyo po, ma'am. Magandang panahon sa atin at malamig na panahon. Narito po ang 5 theory na napili ko dun sa mga reporters. Number 1 is Ausubel's meaningful verbal learning subsumption theory. And number 2, Brunner's constructivist theory. Then number 3, constructivism, knowledge, construction, and concept learning. Then number 4, transfer of learning. And then the last number 5 is revised Bloom's taxonomy. Okay. Number 1 is Ausubel's meaningful verbal learning subsumption theory. So ang ibig sabihin nito is mas madaling matutunan ng mga bata o mga estudyante ang kanilang nilalaman o pinapag-aralan kapag may konekta nila ito sa mga dati na nilang natutunan, kumbaga stock knowledge ba. Okay, number 2, Brunner's constructivist theory, kung saan ang bata ay natututo na siya mismo ang nag-iisip, nagtatanong o nag-research. Number 3, constructivist, knowledge, construction, and concept learning. Ang constructivist ay pananaw na ang kaalaman ay hindi basta tinatanggap kundi binubuo ng tao base sa kanyang karanasan, dating kaalaman, pag-iisip. Kapag natututo ang estudyante, inaayos niya ang dating kaalaman para isama o may konekta ang mga impormasyon. No? Pinaghalo niya ang kanyang karanasan sa ngayon at sa dati pa. Okay, number 4, transfer of learning. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng estudyante na gamitin ang kanyang natutunan sa iba't ibang sitwasyon. No? O i-apply sa sarili niya ang mga natutunan niya sa mga pinag-aralan niya. For example na lang ang pagtuturo. Kapag siya ay nagre-report nung nag-aaral pa siya, ay kaya niya itong i-apply sa sarili niya ay magturo kahit na lamang sa mga bata. Okay, number 5, revise Bloom's taxonomy. No? Ang ibig sabihin nito, ito ay sinusukat ang antas ng tao sa pagkatuto. For example, isang mga pag-activity, pag-quiz, or mga exam. No? Pero sana po ay dito na po nagtatapos ang aking report o 5 theories. Sukran and mga